Hello! Tara, samahan niyo akong alamin ang isang napaka-interesanteng kwento. Tungkol ito sa mga medyo mahiwagang pangyayari, isang napakatandang pangako, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-asa sa hinaharap. Okay, simulan natin sa isang tanong. Isipin mo, tanghaling tapat, tirik na tirik yung araw tapos bigla na lang dumilim ang buong paligid. Para bang naking gabi kahit tanghali pa lang. Kakaiba, 'di ba? Well, may isang tunay na kwento tungkol dyan. Isipin mo, gumising ka sa isang normal na umaga. Pero habang tumatagal ang oras, imbes na lumiliwanag, aba, bakit parang dumidilim ang langit? Parang may maling nangyayari. Nakakatakot, no? Ayan, yan mismo ang nangyari noong May 19, 1780. Grabe, 'di ba? Sobrang dilim daw na kahit katanhalian, kinailangan pa nilang magsindi ng mga kandila sa loob ng bahay para lang may makita. Imagine that. At alam mo kung ano pa ang mas nakakagulat? Hindi lang mga tao ang nalito, pati yung mga hayop. Akala talaga nila gabi na. Yung mga manok, bumalik na sa tulugan nila. Tapos yung mga paniki, nagsimula ng lumipad. Ang gulo. Noong gabing iyon, kahit daw bilog ang buwan, sobrang dilim pa rin. Inilarawan pa nga ito ng isang saksi bilang isang aninong parang kamatayan. Ganun katindi yung dilim na naranasan nila. So ang mahalaga dito, hindi to isang fairy tale o katang-isip. Totoong-totoong nangyari ito at tinawag na The Dark Day. At dahil dito, napaisip talaga yung mga tao, ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa ba itong sign? Pero, teka, hindi lang pala yung madilim na araw ang kakaibang nangyari noong mga panahong yon. May isa pa. 25 taon bago yung Dark Day, yumanig ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan doon sa Lisbon, Portugal. At isipin mo to, sa loob lang ng 6 na minuto, 60,000 tao ang namatay. Grabe, 6 na minuto lang yon. Siyempre, sobrang natakot yung mga tao. Nagtakbuhan sila kung saan-saan, nagsisigawan na katapusan na ng mundo. Nabiyak daw yung mga bundog. Tapos may isang dambuhalang alon kasing taas ng isang 6-story building na humaampas sa dalampasigan. Okay, so meron tayong napakalakas na lindol. Tapos isang araw na biglang nawala yung araw? Nagkakataon lang ba ang lahat ng to? O baka naman mga palatandaan sila na tumuturo sa isang mas malaking kwento? Well, para sa mga taong nagbabasa ng Biblia noon, parang may nag-click sa isip nila. Naalala nila yung mga sinaunang sinulat na nagsasabing magkakaroon daw talaga ng mga kakaibang signs sa araw, sa buwan, at sa mga bituin bago mangyari ang isang napakahalagang event. At itong kaganapan na to, tinatawag itong ikalawang pagparito. Ito yung pangako na babalik si Jesus dito sa mundo. Pero this time, hindi na bilang isang baby sa sabsaban, kundi bilang isang makapangyarihang hari para ayusin ang lahat. At hindi ito bagong ideya ha. Si Jesus mismo ang nagsabi nito sa mga kaibigan niya bago siya umalis. Isang pangako na nagbigay sa kanila ng comfort at higit sa lahat, pag-asa. At ang ganda nito, kasi yung pag-asang yan hindi lang para sa iilang tao. Ipinasa ito parang isang family treasure sa bawat henerasyon sa loob ng libu-libong taon. Mula pa sa mga tao sa Old Testament tulad ni Job hanggang sa mga apostol tulad ni Paul, pati na rin yung mga matatapang na leaders ng simbahan tulad din na Wycliffe at Luther. Lahat sila kumapit sa iisang pangako. Ito yung nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. So, okay, may mga signs, may pangako. Pero ano naman ang kinalaman yan sa atin ngayon? Paano ba tayo dapat mamuhay habang naghihintay? Nagbigay ng babala si Jesus. Sabi niya, mag-ingat daw tayo na baka maging sobrang busy tayo sa mga pang-araw-araw na gawain, sa pagbili, pagtatayo, sa mga alalahanin natin, na baka makalimutan na natin siya at yung napakagandang future na ipinangako niya. Pero linawin natin, yung pagiging handa, hindi ibig sabihin na dapat tayong matakot ha? Sa totoo lang, baligtad! Ibig sabihin nito, mamuhay tayo ng may saya, may pagmamahal sa kapwa at laging may pag-asa sa puso natin. So, paano ba maghanda? Sabi sa Biblia, 3 simpleng hakbang lang. Una, gumising. Maging aware tayo sa ating spiritual life. Pangalawa, manumbalik. Lumapit tayo pabalik sa Diyos ng buong puso. At pangatlo, hanapin natin ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Ganun lang pala kasimple.
Kaya pala, yung sinaunang pangako na ito, hindi siya isang kwento na dapat katakutan. Isa pala itong imbitasyon na mamuhay tayo araw-araw ng may pag-asa para sa isang napakagandang hinaharap. Salamat sa tagsama ninyo sa akin ngayon.